Hi Gemini, welcome po sa ating channel. At ito ang inyong daily Kabaytaro reading for April 10, 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Gemini ngayong April 10, 2025. Para po ito sa inyo Gemini ngayong April 10, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Spirits Guide, mga ganap po para kay Gemini ngayong April 10, 2025 I need 3 cards po. Spirits Guide, Angels, Archangels, Guardian Angels, message po para kay Gemini ngayong April 10, 2025. I need 2 cards po. Ngayong April 10, 2025 para po kay Gemini. May nakita ko dito kung pwedeng naalala niyo to. Oo, pwedeng mangyayari din. So, pag-iingat. Worried ka dito or malungkot. Kasi may loss dito, loss of connection, loss of things, or loss of opportunity. Pwede din may na-miss ka. Kasi may nakita ko ditong pwede nagkaroon ng loss of connection tapos still sinisiraan ka ng taong ito. Pwede nagkaroon ng loss of connection kasi sinisiraan ka niya. Hindi mo na siya kinakausap or nag-put limitation ka na sa kanya. Pwedeng loss of things. Like for example, yung parati kong example po, money. Pwedeng nawala, nakuha, kinuha, nagasta, na-damage or ninakaw. Okay? So, nakikita ko rin dito yung malaking influence ng isang babae sa araw na ito. At may nakita rin ako ditong stability. Pwedeng stability sa inyong emotion ito kasi nagkaroon ng disbalance dito eh. Oo. So it might be this is stability sa inyong emotion. Pwede din regarding sa stability sa inyong income or sa inyong career. Most likely, career stability ito. Oo. May dumating na opportunity, may dumating na project, pwede.
na bibigyan mo siya ng long-term plans. Mhm. Wow, ang ganda naman ng mga mensahe. Mensahe for you, 1919, Divine Guidance. Your angels are guiding you on a path of purpose. Listen closely to their whispers, for their divine guidance will light your way toward a future filled with clarity and purpose. And another message for you is 2828. Abundance is yours. Wow, claim niyo po, Gemini. Abundance is yours to claim. Be open to receive the gifts of the universe. Claim niyo po ha, ang ganda po. Spirits Guide, energy po ni Gemini ngayong April 10, 2025. I need 2 cards po. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, example po, nanood kayo ngayon ng April 9 and April 10 sabay, oo, ng inyong video reading Gemini at may napansin kayong repeating message, yan po yung pinupush ng course nyo po na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. Remember Gemini, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So ano yung energy ni Gemini? Okay. Uminom lang ako ng tubig. Pasensya na po. Okay. Dalawa yung nakikita ko dito, Gemini. Overspending sa kaperahan, overspending sa trabaho. Pwedeng concern ito sa iyo or pwedeng concern mo ito sa isang tao. Nakikita ko dito materialism or hindi nagbigay ng halaga. Nag-overspend sa trabaho. This card is a warn na do not overspend sa trabaho, sa pera, kung pwede po. Kasi ang ilan sa inyo nag-overwork dito. Wala nang time mag-relax. So, sabi ng card nyo dito, balansehin ang oras. Pwede din sa material na bagay to na kailangan yung balansehin ng inyong kaperahan. So, monitor your money now. Yung pasok ng pera at labas ng pera. Kasi ayaw ng cards nyo na magkaroon ng disbalance sa inyong kaperahan. At may nakita ko ditong nahihirapan ka sa paggawa ng desisyon. Nagbabalanse po kayo. May self-protection din dito. Pero protektahan mo yung sarili mo na hindi ka masaktan dahil sa traumang nangyari sa nakaraan. Kung guarded po kayo. Kalma kayo pero nakikinig kayo sa iyong paligid. Nagbabalanse kayo sa choices ng buhay. Nag-iisip ka muna bago magdesisyon para hindi na maulit yung pagkakamali mo dati. So naging wiser ka. Pero ang sabi ng card nyo dito, don't hesitate too long. Kasi baka opportunity ito baka mawala na hindi ka nakapag-isip sa tamang, anong tawag dito, sa tamang oras. Baka may deadline yan. So, kailangan na do not hesitate too long. Pag-isipan ng mabuti, pagbalanse. And this card asks you to seek help or ask support para makatulong ito sa pagpagaan ng iyong isipan. Pero the best way kung ikaw mismo ang nakikinig sa inyong sitwasyon, gagawa ng pagkilos,
Kasi magbibigay ito ng kaginhawaan na yung hinahanap. This card asks you to try to release your fears. Kasi 'di ba, sabi dito na ayaw mo magkamali. So dito ito yung sinabi ng cards yung kanina na worried kayo or pwedeng fear na lumabas din dito sa inyong tarot card. So, you have to release this kind of emotion kasi hindi siya nakakabuti sa inyo. Mag-recreate lang kayo ng blockages niyan. Kung pwede po, i-process niyo po iyan. Makagawa lang kayo ng courageous choices, makadesisyon lang kayo kung ikaw ay may tiwala sa iyong sarili. So, have faith. Oo, magtiwala sa inyong sarili. Tapos kung para hindi kayo magkaroon ng hesitation, magiging confident kayo sa pagpili ba yan, sa paggawa ng desisyon or sa pagpaplano, siguraduhin magkaroon kayo ng konkretong plano para mawala na yung hesitation, fear na yan. Para magkakaroon ka kasi yan ng ano yan ano tawag dito? Confidence. Kung meron kang konkretong plano. Kasi natatakot ka dito, bothered ka na hindi ka makapili or hindi ka makapag-decide or may iniiwasan ka na, yun nga, yung iniiwasan mo magkaroon ng failure. So, i-release mo itong feelings mo na fear. Kundi, mag-create kayo ng konkretong plano at magtiwala sa inyong sarili. At syempre, makinig sa inyong intuition. Kasi sa intuition, siya yung magtuturo sa inyo sa right path patungo sa success. At siya din yung magsasabi kung ano yung next action mo. Ito yung sinabi dito na tinutulungan ka ng mga anghel na ituro sa inyo yung right path na may na nakatadhana sa iyo. So, makinig sa inyong intuition, makinig sa listen closely to their whispers kasi you are divinely guided. Ituturo sa iyo yung right path. Spirits Guide, Kuya Ryan Money ni Gemini ngayong April 10, 2025. I need 2 cards po. Okay. At may nakita rin pala ako dito sa inyong energy. 'Di ba? May fear, may hesitation, may doubt. Sa dalawang cards dito at nakita ko rin dito sa inyong isang cards dito sa oracle cards nyo. So you have to release this fear. Kasi may fear ka dito, baka mawala. Baka maulit na naman yung nangyari sa nakaraan. So, yun yung nag-cause ng hesitation. So, release this kind of emotion. Okay? At sa career and money nyo po, nakikita ko dito na may strong personality dito na hindi maganda ang pag-uugali. Oo. Na sa career and money nyo to hindi maganda ang kanyang pag-uugali. It might be this is a water signs or air signs. Water signs is a Cancer, Pisces, Scorpio, or Gemini, Libra, and Aquarius. Or kapwa yung sign. Oo. Or guarded ka, ayaw mo masaktan ulit. Dalawang card na mismo nagsabi niyan sobrang guarded mo. Like for example, na alam mong hindi maganda yung pag-uugali niya or wala siya sa mood kasi may problema siya. Guarded ka na. Umiiwas ka.
Nag-put ka ng limitation, nag-put ka ng boundaries. So, ingat na lang po sa criticism kasi may nakita kong criticism dito and defensiveness. Dalawang card na mismo nagsabi dito from your energy cards to tarot, to career and money. Nag-guarded kayo. Yan, marahil ito yung dahilan na hindi kayo makagawa ng desisyon. Pero may mga advice naman dito kanina, di ba, sa energy cards nyo regarding sa pag-release nitong fear na ito. And at the end of the day, huwag kayong mag-alala kasi may nakita ko ditong emotional offerings. May speed din ako nakikita dito. Oo. Tapos, may parating na offer po, opportunity or project. Ito yung nakita ko dito sa Oracle cards nyo kanina na career stability. May dumating na project ba or opportunity na bibigyan mo siya ng long-term plans, right? Sinabi ko kanina dito. So, nag-clarify siya dito sa career and money nyo. So, expect na may offer niyo opportunity or project na magbibigay ito yung mga dahilan na naging excited ka ngayong araw na ito. And marahil ang iyong boss, mentor, amo, nag-o-offer ng much needed support. Oo, pwede din na may ganap regarding sa pagtaas ng iyong sweldo, kita, allowance, pwedeng posisyon. This is offer. This is offer, this is support. So, ang ganda, claim nyo po. Gemini, kung feeling mo stagnant kayo ngayon, open your mind to the inspiration you need. You need to make your work more enjoyable. Yung isipin mo yung mga inspiration mo sa buhay, kung bakit ka andyan, kung bakit mo ginagawa yan. Oo, para ma-enjoy mo yung mga gagawin dyan. And please expect na makaka-receive kayo ng good news. O, diba? Bawing-bawi. So, expect na makaka-receive kayo ng good news. May bago kayong kaibigan dito, or gamit sa bahay. Okay. May paalala ang card niyo po dito, Gemini. So, sa career and money pa tayo ha. Paalala po ng card nyo na kung may dumating na offer sa inyo or isang tao na may sinasabi siya sa'yo, it might be offer ito. Basta ang sabi ng card nyo dito, kilalanin nyo ng mabuti itong taong ito. Kasi biglaan yung pagdating niya eh. Oo. At alamin mo kung totoo yung mga offer niya sa'yo. Lalo na't yung pag-uugali ng taong ito, kilalanin mo ng mabuti. Kasi nakita ko dito, hindi siya totoo. Oo. Alamin mo kung ano talaga yung intention niya, totoong intention niya, yung motibo niya. Basta kilalanin mo ng mabuti. Like for example, nag-offer ito ng another investment. Like for example, yung 100 mo ngayon, kung magbigay ka ng 100 sa kanya, pagkabukas 200 pesos na yan. So that is investment, right? So, yun, alamin mo kung bakit ganyan. Kung legal ba yan. Do some research. Example lang po iyan ha. Pwede yung offer niya is yung mga what I meant is may sinasabi siya na hindi pala totoo. So, dito tayo mag-focus sa positivity, yung good news, yung offer, opportunity, project na magiging excited ka, etong support, pag-level up nyo din sa growth nyo din sa inyong finances. Spirits guide, love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini ngayong April 10, 2025. I need 2 cards po. And the clarification of this card po. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala, suporta sa ating channel at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads.
Okay. Para sa mga single po, hindi pa kayo handang pumasok sa relasyon. Kumbaga, hindi pa kayo naka-move forward, hindi pa kayo naka-move on sa mga nangyari sa nakaraan. So, para fair sa iyo, para fair din sa bagong tao na parating sa inyo, you have to let go of these worries. Okay? So, nag-clarify din siya dito sa oracle cards niyo yung sinabi ko unong-una o na worried kayo or may sadness. Oo. So, nag-clarify din siya dito sa love life niyo. So, let go of these worries and patawarin mo yung sarili mo. You have to forgive yourself the situation para ma-let go mo na para fair din sa iyo at fair din sa bagong pag-ibig po. Para refresh talaga. Oo. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, isa sa inyo hindi naka-move on. Naging toxic po daw. May nangyari sa nakaraan na hindi nyo nagustuhan. It might be sa kahapon. May nasabi siya na hindi mo nagustuhan. Example po iyan. Oo. So, ang sabi dito, kailangan nyo po daw mag-usap ng mahinahon. So, give up your worries. Baka napangunahan kayo baka magalit siya. Ayokong kausapin siya. Yung mga ganyan. Example po. So you have to give up your worries. Focus on mind healing instead of suffering. And nakita ko rin dito na nagkaroon po ng dalawang card na mismo nagsabi dito ba? 'Di ba? Sabi ko kanina na may nangyari sa nakaraan na nahirapan kayo sa pag-move on. So you have to let it go para magkaroon ng transformation. You deserve to be happy, Gemini. So please give chance for yourself na magiging happy. So kailangan ng pag-let go, forgiveness, acceptance para magkaroon ng transformation. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Gemini. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.